Nagkaubusan ng ticket para sa mga gustong manood sa pagtestigo ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment court. Kaya nainis ang ilang dumayo pa na kontra sa punong maestrado. Nakatutok si Julius Segovia live mula sa Pasay. Julius! Vicky, kung may mga sumusuporta kay Chief Justice Renato Corona ay hindi rin naman nawala ang mga banat kontra sa punong maestrado ng Korte Suprema. Galit ang mga taong nagpupumilit makapasok sa loob ng Senado para manood ng pagtestigo ni Chief Justice Renato Corona. Time is gold. Time is gold. Kaintindihan nyo? Time is gold. Ano po maibibigay ito kung tayo hoy magtatalo-talo lang? No, kasi respeto nyo kami. Sa kanila nakapila na hindi kayo nakarespeto sa tao. Wala kayong respeto sa tao. Magsabi kayo ng 10 to 11, sundin yung 10 to 11. Maaga kami umalis sa bahay. Ang galit nila, nag-ugat sa pagkaubos umano ng 200 slots na laan para sa publikong gustong manood ng paglilitis. Asan napunta yung ticket? Ang kwento naman, kahit saan kami nakarating, wala pang na-distribute na ticket. Nagkuhan kami, pumila kami, at kayo nang mangyari ng ganyan. For public, na-announce pa sa radyo, sa TV. Wala kaming kuhan dito, pumila kami, sinabi, Sir, pumunta ako doon. Meron ticket, pumila lang kayo dyan. Ngayon, ulo pa sa atin, nawala. Huwag tayong kwan, Pilipino lahat tayo. Lilinitis natin ang isang kurap na Supreme Court Justice ngayon. Pati sarili natin, ikukurap natin. Ang lalaking ito naman, galit din matapos hindi makapasok. May bit-bit pa siyang korona ng patay na ibibigay raw sana sa punong maestrado. Paglilinaw ng Senate Sergeant at Arms, 200 talaga ang allotted slots para sa publiko. Nagkataon lang daw na sobrang dami ang gustong makapasok sa Senado. We have enough tickets, masyado lang silang marami. No? Ngayon, ang pinagbibigyan namin, actually, sinabi ko pa kahapon, yung mga senior citizens. Marami ng senior citizens na nauna. 300 lang daw ang sitting capacity ng session hall. May mga inilaang ticket para sa staff ng bawat senator judges, bukod pa sa hiningi ng kampo ni Corona. Katulad ni Chief Justice Corona, he will be on the witness stand. Kailangan din naman niya siguro ng moral support. Bukod sa rally dito, nagkaroon din ng Mass for Truth and Justice sa Baclaran Church ilang oras bago ang pagharap ni Corona sa Senado. Pinangunahan ito ni Father Ben Moraleda. Today, we proclaim to be defenders of the truth before, during, and after the impeachment trial is finished. We will not be bystanders. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Association of Major Religious Superiors. Sa kanyang homily, iginiit ng pari na kailangang manaig ang katotohanan sa paglilitis kay Corona. A lie is a lie. Even if AMLAC covers it, even if the Supreme Court covers it, or politicians cover it, it is still a lie. Di na rin naiwasan ang paring patamaan ng mismong punong maestrado. Pati ang ibang pari at obispo na nagsasagawa ng misa para kay Corona, pinatutsadahan. The Supreme Court Justice Corona says in the papers also today, I have no fear. Ang ganda nun. That is an act of faith in Jesus. But pwede rin nating tingnan yung statement ng Supreme Court Justice, Chief Justice, I am not afraid. In another way, I am not afraid because I can buy truth. I am not afraid because I can call all my powerful friends, both in the churches, in the military, and in government, to cover up my lies. Sa panayam kay Father Moraleda, matapos ang misa, nilinaw niyang hindi sila taga-suporta ni Pangulong Aquino. Katotohanan lang daw ang isinusulong nila. This is not about Corona versus Pinoy. This is about truth. I think we, the church especially, should look for the truth, promote the truth, rather than parang diniderail.
Sa mga oras na ito, Vicky, wala na yung mga anti-corona rallies sa labas ng Senado pero mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatupad ng pulisya dito sa Senate compound. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa'yo, Vicky. Julius, paano naman ano yung maipapayo natin sa mga gustong manood sa impeachment trial bukas? Actually, Vicky, ang sinasabi sa atin kanina ng Senate Sergeant at Arms, marami nga raw slots. Ang kaso, nauna nang nakapagpa-reserve yung ilan sa mga senators, pati na rin yung defense team, Vicky. Alright, sige. Pwede naman manood sa GMA News TV, sa Channel 11. Maraming salamat sa iyo, Julio Segovia. At bago naganap ang mistulang walkout ng punong maestrado, nagkaroon rin ng bahagyang tensyon sa iba namang bahagi ng Senado. Nangyari po yun nang hindi agad makapasok sa Senado ang ilang taga-suporta ni Chief Justice Corona. Nakatutok si John Consulta. Live din po ito mula sa lungsod ng Pasay. John? Mike, all out nga ang pinakitang suporta ng mga empleyado ng Korte Suprema at ilang mga hukom ng Manila Regional Trial Court sa pagharap sa impeachment court ni Chief Justice Renato Corona. Kasama ang may 50 miyembro ng Judiciary Bikers Club, mga pribadong sasakyan at ilang bus ng Korte Suprema. Hinatid nila ang convoy ni Chief Justice Renato Corona sa Senado. Suot ang pulang damit at bitbit ang pulang flaglet stickers at tarpaulins. Pero pagdating sa may bahagi ng film center, hinarang na ang bikers at hindi pinayagang makalapit ng Senado. Kaya sa labas na lang nagprograma. Ito ang may bibigay naming suporta. Gagawin namin kahit paulit-ulit. Bahagya pa ng katensyon ng harangin ng mga pulis ang ilang empleyado ng Korte Suprema na may tiket para pumasok sa loob ng Senado. Inaagrabyado kami. We're not entitled to our passes. So please do not discriminate on SC employees just because they are SC employees. We are here to support the Chief Justice. Kalaunan, pinayagan din makapasok sa Senado ang Supreme Court employees na may tiket. Maliban sa Supreme Court employees, tila nag-court holiday sa ilang tanggapan ng Manila RTC. Marami kasing walang hearing sa mga korte. Ayon sa source ng GMA News, may mga hukom na minabuti mag-file ng kanilang leave of absence ngayong araw para makadalo sa misa at sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ang ilang RTC judge naman nag-adjust ng schedule para hindi raw masakripisyo ang ilang pagdinig. Inagaan ko talaga para makahabol ako sa impeachment trial so that we can show our support kay CJ Corona na ang Manila Kanina, Mike, ay naging kapansin-pansin itong napakahigpit na seguridad na binigay ng Philippine National Police at ito ay patuloy na lang isasagawa hanggang sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial na inasahang gagawin bukas sa muling pagbabalik ni Chief Justice Renato Corona. Mike? Sulta. Naging emosyonal si Chief Justice Renato Corona nang igiit niya sa impeachment court na wala siyang kasalanan. Pinatamaan din niya ang Administrasyong Aquino na nasa likod umano ng pagpapa-impeach sa kanya. Nakatutok si Ruth Cabal. Ruth? Vicky, ilang minuto pa nga lang ang nakalilipas nang umalis na nga dito sa Senado itong si Chief Justice Renato Corona. Pero bago mangyari yan at bago nga yung mga kaguluhan sa kanyang opening statement kanina, ay punto por puntong sinagot ng punong maestrado yung mga aligasyon laban sa kanya na tinuturing niya daw na puro imbento at mga kasinungalingan lamang. Ito na marahil ang hinihintay mula pa nagsimula ang impeachment trial, ang pagharap ng mismong akusado na si Chief Justice Renato Corona. Malinis po ang aking konsyensya. At ito po ay sinasabi ko sa sambayan ng Pilipino. Uulitin ko po, malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian. At yan ang dahilan kung bakit ako ay buong loob na tumitindig dito sa harap ninyo at sa harap ng sambayan ng Pilipino na walang takot, walang nervyos sapagkat sigurado po ako, sigurado po ako, wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Binaboy nila ang proseso ng saligang batas para yurakan
ang aking mga karapatan. Kung talagang malakas yung inyong kaso na isinampa sa akin, bakit kayo kailangan mag-imbento ng ebidensya? Sagutin po ninyo yan sa taong bayan. Bakit kailangan mag-black propaganda? Ako po ay isang matagumpay na abogado na ng maraming taon. Hindi naman po katulad ng pinalalabas ng prosecution na ako'y kung sino lamang patabi-tabi dyan na biglang yumaman nung ako'y pumasok sa gobyerno. At ito po ay sinasabi ko sa inyo, nagkakamali po kayo. Diretsahan niya ring inakusahan ng administrasyon ng Pangulong Aquino na siyang nasa likod umano ng